Meron po tayo ditong yan box na soldering iron. Nabili ko po ito sa AliExpress. At ito po ay 150 watts. Ang nakalagay sa kanya ay 150 watts. Ito yung kanyang lagayan. AliExpress. At ito na yung kanyang pinaka-structure. Ang laki pala nito. Wow. Tingnan natin yung laman. Binili ko po ito para sa pag may i-resolder ako or i-unsolder na double-sided na board, ito yung gagamitin ko. Tapos ito yung kanyang laman. At ito na yung pinaka-heater nya. Meron siyang screw dito. Siguro kapag ka i-disassemble para matanggal yung pinaka-lever nya ito. Balik ko lang ito. Tapos ito. And then okay. Tsaka balik natin ito, yung kanyang shell. Okay. Maganda, medyo malaki siya. At ang pagkakalam ko, ito ay variable. Pwede mo siyang i-adjust yung temperature. I-try natin to. Ang binili ko na plug ay EU. Pero ang dumating ay ganito. O EU, tama ba? Okay, so pang EU talaga is ganito. Europe. North Europe yan. Meron kasi akong UK pala yung 3 pins. May binili rin ako. Yung EU ay 2 pins. At ang pagkabili ko po dyan ay yan, $13.53. 13.39. Nagkaroon ako ng discount. Ayan, itatry natin yan. Sakto. Meron akong i-resolder dito na board. Meron siyang power button dito. At nakaset siya ng 380. Subukan natin i-adjust. Okay, 400, 500. So hanggang 600 siya. Ang pinakamababa ay 200 naman yung pinakamababa. Tapos nakalagay dito 150 watts. Subukan natin yung pinakamataas. 600. Kuha lang ako ng soldering lead. Check natin. So, hindi pa siya mainit. Antayin natin. Ngayon, try natin mag-solder dito. Oh wow, grabe. Ang bilis. Gusto agad. Ayan, no. Subukan natin dito sa capacitor. Ito yung gusto ko i-solder eh. Hirap ako dito mag-solder. Ang bilis eh, no? Kaya kung ako po sa inyo, kung halimbawa ang nare-resolder nyo ay talagang makakapal kagaya nito, bilhin nyo po yung pinakamataas na wattage na. Kagaya nito, adjustable siya. Madali nga lang mag-solder talaga. Ayan, no? Bilis. Okay ito. Kasi isa sa mga nagpapabagal sa repair ay yung pag-solder sa mga malalaking terminal kagaya nito. Kaya kailangan talaga natin ng high wattage. Ngayon nakaset siya ng 600, no? Ang gagawin ko, iset ko siya ng mababa. Let's say 500. 500. Okay. Set natin ng 500. Ayan. Tapos dito, medyo masilaw lang yung ating ilaw. So okay siya. Okay pa rin sa 500. Ayan, gagawin ko pa ako ng double-sided na board. So meron ako ditong gustong tanggalin actually. Meron tayo dito ng soldering pump. Dito ako nahihirapan sa pagtanggal.
Ngayon, ang gawin ko dito sa settings ko ay gawin ko na siyang 600 na. Then ay tatanggalin ako dito yung, kung nakikita niyo yung pinaka ground, yan yung mahirap tanggalin. Ito, hirap na hirap ako dito, kahit na dun sa panghinang ko na maabot na siya ng 400, hindi pa rin, ay nahirapan ako. Ngayon susubukan natin dito. Ang gawin ko, i-solder muna natin yan. Solder lang. So dito pa lang, sa pag-solder pa lang, mabilis na siya. Ang bilis. Okay, so hinahin ko muna dito. Solder natin. Ayan guys, oh, ganda. Ito yung nahirapan ako dito sa part na to. Ayan. Ito yung pinaka ground na kasi niya. So at least dito pa lang ay nakuha na natin yung ibang tingga, ano. Tanggalin ko muna to. Okay, tapos yung isa naman ito natin, babad ko lang ng konti. Naka 600 tayo yan. Okay, ngayon subukan ko siyang iangat kung susunod na siya. Ayun, umangat na siya dito sa kabila. Ayan na. Wow, ang galing. Saglit lang guys, no? Tanggal agad. Ito yun, no? Yung sinasabi ko. Tapos ito, kapag tininggaan ko, tapos in-solder ko, mahirap din. Subukan natin to. Lagyan ko lang. Ayan. Tapos subukan natin i-solder. Sorry, lumabong yung camera. Wow, galing. Ayun guys, oh, ang linis. Nakakatuwa naman. Hindi na ako mahihirapang mag-unsolder sa mga double-sided na board. Galing. So dahil dito, sa nabili natin ay hindi na tayo mahihirapan. At yun nga, napakaganda. Mas mapadali yung ating trabaho. Ayan. At saka adjustable yung kanyang pinaka wattage. Buka natin sa 300. Okay, palalamigin ko lang ng konti para ma-hit natin yung 300. At ito guys, ay huwag nyong kakaskasin, no, sa liha. Huwag nyo lilihain, kasi pagka nilihan nyo to, isa rin sa nasisira yung soldering tip. Hanggat maaari, punasan nyo ng yung tela na basa. Ito, kagaya nito, nangingitim na siya. Dapat makintab yan. Kikintab lang yan kapag meron tayong solder paste. Subukan natin yung solder paste. Meron ako ditong Eagle na solder paste, kaya lang ito ay talagang minsan ay nakakasira din ng tip. Pero nakakalinis siya. Ayan, okay na ulit siya. Ayan po, kumapit na yung tingga. Applicable din to kung nag-wiring kayo, nagsasolder kayo ng mga wire. Kailangan nyo po ito. Ayan siya. Tapos yung yun, yung sabi ko, yung kailangan mayroon kayong basang tela. So, pakita ko na rin. Ano ko muna to, wala ko ng basang tela. Maganda yung maong na pantalon, basahin nyo po. Ayan, ang meron ako dito sa ngayon ay itong tissue, binasa ko siya. Punasan nyo lang ganito.
Ayan o, makintab na ulit siya. At wag na wag niyong kakaskasin yan kasi masisira talaga siya. Ayan, makintab na ulit. Dapat ganyan siya para makasolder siya ng maayos. Susubukan ko lang itong ibalik yung board. Ang bilis lang. Dito talaga ako nahihirapan sa portion na to. Ayan i-solder ulit natin yan. Nakaset ako ng 300. Subukan natin sa 300. So sa 300 ay okay na rin siya. Ayan. Yung 300 na settings niya ay okay din. Nalusaw niya ng tingga dito sa pinaka-grounding. Ayan. Galing. Very good. Ang ganda ng pagkahinang. Ayun guys, no? So sana ay nakakuha kayo ng idea dito sa ating nabiling soldering iron. Okay siya, malaki. Maganda yung grip niya. Ayun. Thank you so much po and God bless us po.